Okay, as you can see, I always reposted videos. I always, what you call this, put videos from the past. Okay, from my past recordings. Dahil lately po talagang pag mainit po talaga ang panahon, humidity strikes, no? Talagang medyo hindi magandang pakiramdam natin. Wala po akong sakit, wala akong karamdaman, pero apektado yung pagsasalita ko, apektado yung boses ko, apektado. Yeah, at least now I can deliver something. Pwede akong magsalita. Kanina okay naman po ako. But I'm not be able to record anything a while ago dahil busy po kami. Pero ngayon, yeah. So, I want to uh, what do you call this? I want to share something. Yun na lang. Mas maganda yung salitang sharing. I don't want to say, I don't want to say, I want to make a sermon. Gusto kong mag-sermon. Sino ba ako para mag-sermon? Mga anak ko ba kayo? Kayo ba ay mga under sa akin? Hindi. Wala akong karapatang mag-sermon. Pero, as a Christian, meron akong privilege to share. Diba? So, what is sharing? Sharing is caring. Period. Wow! Kung mo ba magka-rhyme, yun na ang kahulugan? Yes. Sapagkat if you care for those people around you, especially those, alam mo, hindi pa ligtas, hindi pa saved, hindi pa kilala si Jesus. Ha, ha, ha. Jesus is asking you, hey, my ambassador, come on, share me. O, diba? Bongga yun. Bonggang-bongga yun. So, this night, I would like to tell something. I would like to share something. Natatandaan niyo ba yung video ko siguro? Nung mga ilang days na po siyang inirecord, no? Ilang days na po siyang inirecord. Ito po ay video patungkol po sa, ano yun, yung parang nasaraduhan sila ng arko. Ni Noah. Noe. Ano bang tawag niyo kay Noah? Noah ba o Noe? Well, pero sa akin, mas magandang Noah. Di ba? Mas bonggacious pakinggan. Oo. Okay. Si Noah, inutusan ng Panginoon na mag-build ng ark. Okay. Buong pagbibuild niya ng ark, inabot po ng 100 taon. Oh, magtataka kayo. Oh, that's a very long time. Yes, that's a very, very long time. Pero put this in mind, yung mga panahon na yun, mahaba mga buhay eh. Kasi matakaw sila naman sa gulay. Yes, actually, totoo po rin eh. Kasi if you eat healthy food, like gulay, isda, ayan. Konting karne rin na, you don't deprive yourself from karne because pag hindi, tulad ko, pag hindi ako kumain ng karne, nanghihina po ako. Parang minsan ako po ay sumakay ng bus. And then, yan, pagbaba ko. Kasi, pinost ko lang sandali kasi may narinig ako nagpapatugtog, baka maka-copyright claim. Saan na ba tayo? Pagbaba ko ng bus, grabe nangyari. Ha? Alam niyo kung nangyari? Matindi po. Ako po ay parang umiikot, ako'y sumusuray-suray. Bakit kaya ako nahihilo? Hindi naman lumilindol ako. Yung pala hindi ako kumain. Hindi ako po nagkakarne ng ilang panahon. So, kakain po kayo, okay? Kompleto po dapat ang mga nutrients sa katawan po natin. Bakit pa tayo napunta dito? Okay? Okay. So, let me share. Gusto ko nang i-share sa inyo. Si Noah po ay nag-build ng ark, pero upon building it, nagtatawanan yung mga tao. To make the long story short, hindi sila nakapasok, di ba? Sabi doon sa title ng ating vlog ng mga nakaraang araw, sinara na sila. Pero nirepost ko siya ulit kahapon o kagabi. Hindi ko na matandaan. Sorry, we're closed. Totoo po yun. Close na, di ba? Nilalapit ko yung cellphone sa bunganga ko kasi mahina nga ang boses ko. Yun. Tapos, ngayon po, ito ngayon yung point natin eh. Alam po ba ninyo, nakakalungkot isipin, marami pa rin born again Christians daw nangangaral, ipinangangalandakan nila, hindi ka raw makakapasok ng gloria ng langit dahil gumagawa ka ng masama. Ito na naman po tayo. Ibig sabihin ba naman, tatandaan nyo na, hindi pa naintindihan ng gospel? Hindi ba alam ang gospel? Panginoon ko naman, Panginoon ko, Diyos ko po, Lord. Okay, so,
Kasi kanina po, meron na naman nag-preach. Sabi niya, makasalanan kayo. Ganyan ang banal, no? Street preaching eh. Street preaching. Sabi niya, nasa Biblia. Banat niya ha. Nasa Biblia, ganito, ganito. Anong naghihiwalay sa atin? Naghihiwalay. Ibig sabihin, present tense pa rin. Kasalanan. Actually, anong naghiwalay sa atin ang tamang term? Sa kanya, naghihiwalay. Ibig sabihin, hindi ba nabigyan din ko yung hamartia at hamartano? Remember? Sa kanila, yung sin nature, hindi nila pinapahalagaan. Sa kanila, pinapahalagahan nila yung nagagawa din ng kasalanan pa din. Which is, alam naman natin na yung sin nature ang problema. So, ang Kristiyano, kaya tayo naging Kristiyano kasi nanampalataya tayo kay Kristo. Doon sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Amen? Yun ang dahilan bakit tayo pupunta ng langit. At pag nag-rapture, tiyak, madadagit tayo. Walang iwanan yan. Diba? Ano ngayon naman yung mga naiwan? Ito po, yung mga meron akong perfect illustration there. Nasa gate. May gate na saraduhan. Maganda na po yan. Para maintindihan natin. Yung, di ba, isinara ng Diyos yung arko. Okay. So, ganyan po yan. Ito po ay nagpapatotoo na kamay na ng Diyos yung nagsara ng arko. Pero dito sa kaso pong ito, bakit di po sila nakapasok? Sapagkat yung sin nature nananatili sa kanila. At tandaan po ninyo, ang tanging makapagtatanggal ng sin nature ay si Jesus Christ. Pupunta ka ng impyerno dahil sa sin nature mo. Pupunta ka ng langit dahil may nag-alis na ng sin nature mo. Yung sin nature yun ang problema. Yan ang major problem. Hindi yung kasalanan mong nagagawa. Diba? Nakakagawa ka ng kasalanan kasi sa kalikasan, ikaw ay makasalanan. Hindi yun kapag ka nakagawa ka ng kasalanan, lalo ka nagiging masama, lalo ka nagiging makasalanan. That's not the point. The point is the sin nature. Ulitin ko, hindi naman sin's nature, no? S-I-N. Sin nature. Your sin nature is the reason why you will go to hell. And upon removing the sin nature, which Jesus Christ can only do, walang makagagawa. Actually, He will not do it. It is done already. Tetelestai. Gagawin mo na lang, pananampalatayanan mo na namatay siya sa krus para bayaran ang kasalanan ng buong mundo. At itong dating na, ewan ko, Marso, di ba, mag-uumpisa ng Semana Santa. Well, it's a good commemoration of the finished work of the Lord Jesus Christ. Huwag naman sana kayo nagiging banal lang tuwing mahal na araw. Hindi, araw-araw nating isipin. Jesus save me. Dati kang papunta ng impyerno, ngayon hindi ka na pupunta ng impyerno sa kabutihan ng Diyos, di ba? Pinadala niya ang bugtong na anak niya si Hesus Kristo para ikaw ay pumunta ng kalangitan. Ayaw mo bang bongacious na yan, katotohanan na yan. And boy, totoo. Okay, so alam po ba ninyo, nakakalungkot. Ito po, lantarang kong sasabihin, yung mga nag-preach na naniniwala sila na yung good works nila magdadala sa kanila sa langit. Masyasyak po sila kung saan sila mapupunta. Ayaw ka na po magbanggit ng furthermore, dito. Masyasyak po sila kung saan sila pupunta. They will be shocked. Kasi kadami mong lalapastanganin. Nilalapastangan nila ang finished work ni Christ. The finished work of Christ is very important. Nung nasa Singapore kami sa church ni Joseph Prince, sayang si Joseph Prince wala. Nandun po yung kanyang assistant. Pinagkape kami, binigyan kami ng CD, tapos booklets, libro yun binibigyan nila talaga. Nakakatuwa po, nakaka-bless sila. Meron doon isang booklet na talagang S-I-N, the sin nature yon. Isa yun sa dahilan bakit lumago naman ako doon. Ang kaibahan ng hamartia at sa hamartano na paliwanag ni Pastor Joseph Prince. Very good pastor actually. Uniwala. Pero hindi ako 100% na doon kasi meron kaming kaibahan. Siya nasa institutional church pero ako hindi.
hindi naman ako naniniwala sa institutional church. Ako naniniwala ako, Taiwan Church. Pero pagdating sa grace, pinapalakpakan ko po siya. Oo, Tsaka si Rene Roland, at saka si Bas Reichken. Yan po ang talagang magagaling at mahuhusay sa grace na hindi nang hihingi ng limos, hindi nang hihingi ng pera, hindi pa ulit-ulit na parang sirang plaka. Yan po talaga. Makikita mo ang puso nila na binago ng biyaya ng Panginoon. So, ito po mga taong ito ang talagang, again, Joseph Prince, Bas Reichken, Joel Osteen, talagang binago niya ng aking pananaw dati. Di ba? Talagang, nung mga times na down ako, may family problem. Si Joel Osteen po ang lagi kong pinapakinggan dati sa Trinity Broadcasting Network. No? Siyempre na mag-asawang John Crouch at Paul Crouch. No? Lumaki po ako sa TBN. Mga praise and worship, mga awitan. Kaya marami ako alam sa awit na mga kanta. No? Hillsong, mga yan. Naalala ko yung good old days. No? Pero, siyempre, talagang sa dami ng mga nag-aangking Kristiyano, titignan mo yung mga nagtuturo ng purong biyaya ni Kristo. Sapagkat sabi ko nga po, walang magdadala sa atin sa langit, kundi si Jesus lang. Dahil kung pananampalatayanan mo na siya namatay sa iyo, congratulations. I will call you brother, I will call you sister. Because we belong now to the family of the Lord Jesus Christ, the family of God the Father, and the family of God the Holy Ghost. Again, Jesus is the only way to heaven. His finished work is the only key para maligtas ang tao. Maraming tawag ng tawag kay Jesus, nagpapalayas ng pangalan kay Jesus. But sa moment na yon, pagdating ng araw na, Panginoon, ito yung mga taong nagbobo sa pwede nilang gawin sa Lord. Nagpalayas kami ng mga demonyo in your name, ganon. Pero sasabihin ni Jesus, I never knew you. Kayong mga manggagawa ng kasalanan. Alam niyo yung sasabihin ng I never knew you, yung mga Kristiyano ngayon na nagmamalaki sa kanilang pwedeng gawin sa Diyos. Pero yung mga naniwala sa grace, tulad ng magnanakaw na katabi ni Jesus, naniwala lang siya. Wala siyang anything na ginawa. Nakita niya na si Jesus ang Savior. Alam niya na pag maniniwala siya kay Jesus, maliligtas siya. May nakita siyang kaamuhan sa mukha ng Panginoon. Kaya naniwala siya sa puso niya at sinabi niya, Lord, remember me when you come into your kingdom. Ang sweet, po. Yan po talaga napakaganda. Okay? So, ayun, ligtas na po tayo. Yes, wala naman pong kaso dyan, wala pong problema diyan. But paano naman po yung mga mahal natin sa life, sa buhay, especially yung mga sa school ninyo, sa opisina ninyo. Ito pa mga taong ito, kahit gaano kayayaman, mga artista pa yung iba, mga politiko, mga sikat na tao. Alam po ba ninyo, ito ba mga taong ito ligtas pa? May Jesus ba sa buhay? O hanggang dito lang? Maaari maging mayaman ka dito sa mundo. Maabot mo ang pinaka mataas na karangalan sa mundo. Makuha mo ang pinaka tanyag na tropeyo, o should I say, pinaka marangal na tropeyo na ibinibigay ng daigdig. Pero kung wala si Jesus sa buhay mo, pupunta ka pa rin ng Hades, kasi temporary kang i-detain doon. And right after nung white throne judgment, Jesus, itatapon ka sa Gehenna. God bless.